Amen. Good morning po sa bawat isa. Pagdating ng Panginoon at salamat sa Diyos sa muling panibagong araw sa taong 2026 na kanyang pinagkaloob upang tayo ay muling magsama-sama at mag-people sa kanyang pangalan. Amen. At habang hinihintay po natin yung iba, ay awitan po natin ang tunay na buhay na Diyos. Amen. Let's sing for our first song, Give Them All, and for our second song, let's sing Kailan Pa. Tunay na Panginoon ay dapat sa lahat ng bagay na ating pinapagiging. Amen. Sa ating buhay. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your eyes, and at the feet of Jesus, lay it down. You can walk, you can walk. Sing Kailan Pa. Amen. Tunay na hindi marapat na ating hinihintay ng Diyos. Amen. Meron tayong dapat iaalala at bigay sa Kanya. Dapat ngayon na. Amen. Kailan
sa panibagong araw na ito na muli mong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa isang linggo na namang nagdaan na punong-puno ng iyong pagsabay, pag-iingat, ng iyong mga biyaya, pagpapala, Panginoon. Purihin ka sa iyong providensya, sa iyong mga provisyon, na kung saan ay napakasagala mong pinagkakaloob sa amin. Purihin ka sapagkat hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito, subalit dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay dakila, mahabagin at puspos ng biyaya, O Diyos, kung kaya't ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin tinatangkilik ng may kasiyahan sa aming mga buhay, at ito ay nagagamit upang maibahagi rin namin sa iba, lalo higit sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay na ang mga bagay na ito, Panginoon, di katiting ay hindi kami karapat-dapat, sapagkat kami makasalanan, kami lumabag sa iyong mga utos, kami sumuway sa iyong kalooban at mga alituntunin, at kami ay naging mga rebelde sa iyong harapan. Kung kaya ang dapat sa amin ay ang iyong kaparusahan, ang iyong walang hanggang kahatulan at galit doon sa walang hanggang kapahamakang paghihirap, Panginoon, sapagkat kami ay nagkasala at nagrebelde sa walang hanggang banal at makapangyarihang Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga ginawang kasalanan, Panginoon. Wala po kaming excuse sa inyong harapan. Ito po'y ginawa namin, dinesisyon namin na gawin sapagkat kami nagkaroon ng kasiyahan na gawin ang mga kasalanan ito, kung kaya namin ito ginawa. Kaya, Panginoon, na-realize po namin na kami ay mali, na kami ay lumalayo sa inyo, sumusuway sa inyong kalooban, at kami ay sa aming mga puso ay tunay na nababagabag, sapagkat ngayon alam po namin na ito'y hindi nakalulod sa inyo, hindi nakakasiya sa inyo, at ayaw po namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi nakakasiya. Patawarin niyo po kami, naging mahina kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami at kami ay nahulog sa mga patibong ng Diablo, Panginoon, ng mundo at ng laman. Lord, ugasan at linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, Panginoon, mula sa aming mga kasalanan, sa aming mga ginawa, sa aming mga inisip, at sa aming mga kasalanan na luklok sa aming mga puso, Panginoon, ang tawag po. Sabi nga ni David, Panginoon, siya ay lumalapit sa inyo na may basag na puso at may nagpapakumbabang espiritu. At kami gayon din nagnanais na lumapit sa iyo, Panginoon. At kung hindi basag ang aming mga puso sa mga pagkakasalang ito na aming ginawa sa iyong harapan, basagin mo nga, Panginoon, upang makamtan namin mula sa inyo ang tunay na pagsisisi, kagaya ng nakamtan ni David mula sa inyo sa kanyang pagkakasala. Hindi nga marapat na kami patuloy na nakakagawa ng mga kasalanan at hindi nyo kami nasusumpungan sa pagsisisi. Hindi nga marapat na kami yung nasusumpungan na nagpapatuloy o na nagkakasala at hindi nagkakaroon ng pagkabasag ng puso. At hindi nyo kami nasusumpungan nagpapakumbaba at muling nagpapasako. Hindi nga marapat na kami nagkakasala sa inyong harapan at patuloy na nagmamalaki at nagmamatigas at lumalayo. Sapagkat ito ay hindi karakter ng isang na kay Kristo, ng isang tagasunod. Kaya Panginoon, patawarin niyo nga po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Batid mo sa aming mga puso, sa aming mga isip, ang lahat ng ito. At nawa patuloy, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong habag ay bubuhos sa amin. At mabigyan kami ng kalakasan na ang mga bagay na ito ay aming mapanagumpayan, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Diyos, at sa bawat isang nandito na. At muli, dinako mo ang aming mga paa sa iyong bahay. Dalanginan, Panginoon, upang kami muling
Panginoon, sa layunin na Ikaw ay aming awitan, purihin, pasalamatan, kilalanin ka sa iyong kabutihan at kadakilaan at pasalamatan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. I-bless mo mga oras na ito, lalo higit ang bawat isang nandito. At kung may mga kasama pa kami papunta rito, Lord, ang pag-iingat mo ang ipagkaloob sa kanila. At patuloy yung blessings mo, Diyos, sa iyong mga anak na nandito, sa lahat ng kanilang mga suliranin at pangangailangan sa araw-araw, maging sa kanilang mga karamdaman, ay katagpuin mo ang bawat isa ng may kasaganan ng Panginoon sa iyong biyaya. Bless mo ang aming gawain, bless mo ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, at patuloy ingatan niyo rin kami mamaya sa aming pagtungo sa inyong sa aming Big Sunday doon sa bayan, Panginoon, at nawa ito ay maging blessing sa bawat isa. At tulungan niyo po ang aming magiging tagapagsalita roon na kung saan ang katotohanan ng iyong Ebanghelyo ang kanyang may pangaral at hindi kung ano-anong kwento o kung ano-anong patotoo, kundi ang iyong Ebanghelyo na asentro sa aming Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas ng buong mundo. Maraming salamat po at lahat ng ito ay aming hiling at aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po'y maaari na makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa. This time, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. At dito po tayo sa aklat ng Mateo, pagkatang isa. Basahin po natin ang mga talatang 1 hanggang 11. Okay, Matthew chapter 4. Chapter 4. Pag-aralan mo natin the whispers of the enemy. Ano po? Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdom of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil delivered him, and behold, angels came and ministered unto him. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga pamilyar, mga talata na ilang beses na nating natalakay, na magulay-gulayan, hindi lang sa mga Bible studies, kundi maging sa mga sermons na ating narinig sa likuran ng pulpito. Subalit, napakagandang pagkakataon na i-review natin yung mga katotohanan na nandito na tunay na magpapaalala sa atin ng ating katayuan sa harap ng Diyos at sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya.
So ito po ay pagkakataon na kung saan pagkatapos ng baptism ng ating Panginoon dito sa chapter 3, pagdating sa chapter 4, ito na yung umpisa ng kanyang earthly ministry, ng kanyang misyon. Ano po? Ito na yung pinaka-umpisa when he was 30 years old. Ano po? At sa kanyang umpisa ng kanyang misyon, siya po ay pumunta, dinala siya ng Banal na Espiritu doon sa ilang o sa wilderness, at siya doon ay nag-ayuno ng 40 araw. Sabi niya 40 days and 40 nights, 40 araw at 40 gabi. Hindi ko alam kung paano gagawin ng isang normal na tao ganitong bagay, na mag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Pero ang ating Panginoon, sa kanyang pagmamahal sa kanyang Ama o sa Diyos, ay hinaya po niya na i-ignore ang pangangailangan ng kanyang pisikal na pangangatawan for the sake ng kanyang spiritual na pangangailangan. At ako, naranasan ko na madalas ako nagpa-fasting. Lately, pinaka-mahabang fasting ko ay 32 hours. Pero nanginginig na ako nun. Nanginginig na ako sa gutom nun. Yun ay may liquid yun, pero walang food. Kuya Chan, kaya rin mag-fasting na sa araw. 40 days and 40 nights, mga kapatid. Ako 32 hours lang, pero nag-struggle na ako. Pero Panginoon, after 40 days and 40 nights, dumating pa ang Diablo upang siya ay tuksuhin. Pansinin ninyo ang sabi ng Diablo. And when he had fasted 40 days and 40 nights, sa verse 2, he was afterward anhungered. Nagutom daw siya after 40 days and 40 nights. Pag medyo nasasanay ka na sa fasting, yung katawan mo, nakakapag-adjust siya sa sistema na yun. Nakakayanan mo na mag-skip ng mga meals sa loob ng isang araw. Yung tolerance mo sa pag-skip ng meals ay lumalakas. So, minsan makakayanan mong walang breakfast. Minsan makakayanan mong walang breakfast, walang lunch. Minsan makakayanan mo walang meal sa buong araw. Pero yun ay hindi sa isang araw lang. Pastor, hindi ka nagugutom. Sa una nagugutom ka, pero pag nasanay ka na, wala kang breakfast, wala kang lunch, and then pagdating dinner, hindi ka pa rin kumakain, pero hindi ka pa rin gutom. Kasi parang nasanay na yung katawan mo. Lalo na pag meron kang mga excess na taba sa katawan. Kasi yun ang kakainin ng katawan mo yung sistema mo yung excess na katawan. Kaya hindi ka agad nagugutom. Pero Panginoon, napakatindi, no? Ang sabi niya rito, pagkatapos ng 40 araw, siya ay nagutom. Paano kaya yun? Di ba? At nung dumating ang Diablo, tingnan niyo ang bukang bibig ng Diablo. And when, verse 4, verse 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command these stones to be made bread. Kaya mo ng Panginoon yun, na yung mga bato ay utusan niya upang maging tinapay sila? Of course. Walang imposible sa Panginoon. Tama? Kaya niya, sabi nga ng Panginoon doon sa mga Hudyo o doon sa mga Pariseo na sumasalungat sa Kanya, kasi nagmamalaki sila, sabi nila, we are the children of Abraham. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi nyo ba alam, sabi niya, sa mga batong ito, I can raise up children of Abraham. Hindi kayo, huwag nyo ipagmalaki na anak kayo ni Abraham.
dahil sa mga batong ito, kaya ko na mag-raise ng mga children ni Abraham. So, how much more yung tinapay, gagawin, yung bato, gagawin lang na tinapay. Pero, pag-isipan niyo mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, and He said, sabi niya, He answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone." So, ang sagot ng Panginoon ay yung nakasulat. Okay? Bagamat namutaw ito sa bibig ng Panginoon dito sa Matthew chapter 4, pero itong sinabi niya ito ay kinuha niya sa lumang tipan. Sabi ng Panginoon, nakasulat, man shall not live by bread alone. Alam natin na itong bread dito, representative siya ng mga pangangailangan ng tao. Hindi lang pagkain, hindi lang inumin, kundi pangangailangan ng tao tulad ng tahanan, damit, edukasyon, sasakyan, tubig, kuryente. Ngayon, meron ng internet. Nung kami, tubig, kuryente lang. Kuryente nga lang noon kasi yung tubig noon sa poso lang eh. O ngayon, meron pang internet. Diba? Yung mga bata ngayon, hindi lang kontento may cellphone, kailangan may internet din. Diba? Yan ang pangangailangan ng tao, pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Ano yung ini-emphasize ng Panginoon? Ang ini-emphasize niya rito, sinasabi niya sa Diablo, ano ba ang mga pangangailangan ng tao? Ang pangangailangan ba ng tao, material na bagay lang? Ang pangangailangan ba ng tao, mga physical na bagay lang? Yan ang ba kailangan ng tao? Di ba? Kasi ang sabi ng Diablo, dahil ang ating Panginoon, gutom siya, ang sabi niya, gawin mong tinapay itong mga bato. So anong ini-emphasize naman ng Diablo? Physical na pangangailangan. Tama? Yun ang sinasabi ng Diablo sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, Diablo, ano ba ang pangangailangan ng tao? Di ba? Ang pangangailangan ng tao, sabi ng Panginoon sa Diablo, hindi lang physical. Hindi lang material. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ang pangangailangan ng tao, una sa lahat, ano? Spiritual. Ang pangangailangan ng tao, una sa lahat, yung relasyon niya sa Diyos. Yun ang unang pangangailangan ng tao. Kung paano ang isda nakakonekta sa tubig, kung paano ang puno nakakonekta sa lupa, ganyan din ang tao dapat nakakonekta siya sa Diyos. So before anything na kailangan natin sa material o sa physical, ang pangangailangan natin muna, ano? Spiritual. Yung relasyon natin sa Panginoon. Tama nga naman na kailangan natin yung tinapay. But, hindi yun yung ating priority ng pangangailangan. Naunawaan po ninyo mga kapatid? Ang priority natin kailangan, spiritual. Yung relasyon natin sa Panginoon. Yung ganyang mga salita. Kaya sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Tingnan ninyo, maraming mga tao ngayon wala sa church. Anong pinagkakabalaan? Mga bagay na pansamantala. Mga bagay na pisikal. Mga bagay na may kinalaman sa buhay, sa pera. Pero walang kinalaman sa relasyon nila sa Panginoon. Kahit mga nagpapakilala ng Kristiyano, wala sa church ngayon. Nasaan sila? Ang ginatupag? Mga bagay ng material. Mga bagay ng pisikal. Ako minsan, nauubusan na ako sa sarili ko, nauubusan na ako ng panghihikaya ng mga salitang sasabihin ko. Bakit hindi pa rin natitinag yung mga ibang Kristiyano? Pero hindi ko ng trabaho yun eh. Na yung kinusin sila sa kanilang buhay, sa kanilang puso.
Ang trabaho yun ng Panginoon. Ang trabaho ko lang, maging matapat ako sa patuloy na pagpapaalala gamit ang Ebanghelyo at ang salita ng Diyos. So kung binahagi ko yung salita ng Diyos, hindi pa rin sila natitinan. Malaking question mark ito. Kasi ang laging ibinubulong ng dyablo, ano? Material na bagay. Physical na bagay. Pangangailangan pansamantala. Tama? Tingnan niyo, anong kailangan ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ang kailangan ng tao, maliban sa material na bagay, ay spiritual na bagay, una sa lahat. Pero ano lang ang ibinulong ng dyablo? Material. Pagkatapos nito, sabi nito, dinala ng dyablo ang Panginoon doon sa Holy City, sa Jerusalem, at siya ay inakyat doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At anong sabi ng dyablo sa Panginoon? Verse 6, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee. So, anong sinasabi ng dyablo rito? Isipin mo, sabi niya, tumalon ka dyan para makamtan mo yung provision ng Diyos. Para makamtan mo yung providensya ng Diyos. Ganun ba yung paraan ng Diyos, mga kapatid? Obviously, hindi, di ba? Pero yun ang ginagawa ng marami. Tinatapos nila yung sarili nilang buhay sa pag-aakala na makakatakas sila sa mga bagay na gusto nilang takasan. Kaya kung Kristiyano ka, mga kapatid, hindi magandang bagay yung lumalabas sa bibig mo, ay nakabisang kumabli. Masating matena ako. Kung Kristiyano ka, kapatid, hindi magandang lumalabas sa bibig mo yan. Hindi nakakalugod sa Diyos yan. May mga tao kasing ganyan eh. May mga kilala ng ganyan. Na konting bagay lang. Akala mo, sila na yung may pinakamabigat na problema at ang mga lumalabas sa bibig nila ay puro pagpapatiwakal. Kung Kristiyano ka, hindi nakakalugod sa Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. And then, sa unang pagkakataon, sabi niya, and the devil, verse 8, taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. And saith unto him, verse 9, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. So nakita po ninyo, dinala siya ng dyablo sa isang mataas na bundok kung saan natatanaw ang halos lahat ng kaharian. At ang sabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Nakita niyo napaka-consistent ng dyablo? Talagang kahit na anong sinabi sa kanya ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Pero ito pa rin ng dyablo, dinidiin pa rin yung mga bagay na pansamantala. Dinidiin pa rin yung mga material na bagay. Dinidiin pa rin yung mga makabundong bagay. Sabi niya, all these things will I give thee. May kapangyarihan ba ang dyablo na ibigay sa iyo? Kung papahintulutan ng Diyos. Kasi may binibigyan yung dyablo, pero pinapahintulot ng Diyos minsan. Pero hindi ibig sabihin gustong ibigay ng dyablo sa iyo ay mapapasaya na, hindi papahintulutan ng Diyos. Pero ang sabi niya, all these things I will give thee. Kasi siya yung prince of the power of this world. So, inaanap niya, material na bagay pa rin. Kaya tingnan ninyo, madalas ang tukso sa ating buhay mula sa mundo,
mula sa aking laman, mula sa aking sarili, ay mga bagay na pisikal, material, mga bagay na pansamantala. Kaya yung kaligayahan na nakukuha natin dyan, hindi nagtatagal. Kasi pansamantala lang. Kaya sabi ng Panginoon, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ito dapat ang inuunan ng mga mananampalataya. Ito dapat ang inuunan ng mga tao. Yung relasyon nila sa Panginoon. At kung uunahin mo yung relasyon mo sa Panginoon, uunahin mo yung kanyang salita, uunahin mo yung kanyang ebanghelyo, uunahin mo yung kanyang gawain, uunahin mo ang panalangin, ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Kung uunahin mo yung relasyon mo sa Panginoon, yan ang mga bagay na uunahin mo. Uunahin mo ang pakikiisa mo sa mga mananampalataya. Hindi yung pakikiisa mo sa mga nasa mundo. Sa community natin, minsan may mga programa dyan, maraming nakikiisa. Okay lang makikiisa dyan, as long na nakikiisa ka rin sa mga anak ng Diyos. Katulad ngayon, meron tayong Big Sunday. It's just right na makiisa tayo doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya. We always say to love our brothers and sisters in Christ, but we don't have the excitement to even go there and see them, and meet them, and shake their hands. Minsan sinasabi natin, kahit hindi natin kilala yung mga nasa Nigeria, China, German, na mga believers, we pray for them because they are in Christ and we love them. Pero itong mga nasa mga malapit na makikita natin, yung iba, ang bibigat ng mga paa, hindi matinag. Mga kapatid, we truly love the brethren. Pakita natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng message natin ng nakaraan, kung ginawa ninyo sa kanila, ginawa ninyo sa akin. Hello? Kung hindi ninyo ginawa sa kanila, hindi ninyo ginawa sa akin. Kanino sinabi yung dahil ginawa ninyo sa kanila? Sa mga tupa. Ibig sabihin yung mga tupa, may ginagawa sila. Kasi sabi ng Panginoon, dahil ginawa ninyo sa kanila, ginawa ninyo sa akin. So, kanino natin yung ginagawa? Sa bawat isa. Sa mga kapatid. Every time that we have the opportunity and the chance, we should do it. Kasi hindi naman araw-araw eh. At kung hindi natin gagawin, baka marinig natin yung tinig ng Panginoon sa araw dahil hindi ninyo ginawa sa kanila. Hindi ninyo ginawa sa kanila. Yung ba yung gusto natin, mga kapatid? May ginagawa yung mga disipulo ng Panginoon. Yung hindi, wala silang ginagawa. Sapat na sa kanila yung papasok, uupo, uuwi. Papasok, uupo, uuwi. Laging hindi pwede for the sake ng mga anong bagay. Material. Pansamantala. For the sake ng earthly things, earthly relationships. Paano yung heavenly things? Paano yung heavenly relationships? Which are eternal in value. Paano, mga kapatid? We need to wake up. We need to start now. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo. Amen? Maglilingkod na tayo. Total, naglilingkod na tayo. Mahirap yung nasa church ka lang, pero hindi ka naman pala naglilingkod ng totoo. Nakakalungkot yun. Isipin mo, nasa church ka lang. Tapos yung mangyayari sa'yo, katulad lang na mawawala sa church. Pagdating ng araw ng pagbubo. Hindi natin sinasabi na yung kaligtasan natin at yung security natin sa Panginoon is by works. Hindi natin sinasabi yun. Ang sinasabi natin, kung talagang nasa Panginoon tayo, makikita sa ating mga ginagawa. Yun ang buhay. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. By their fruits, you shall know them. Sabi po sa Matthew chapter 7. Anong sabi noon? Yung mabuting puno, hindi siya
magpuproduce ng masamang bunga. Yung masamang puno, hindi siya magpuproduce ng mabuting bunga. It's always the good tree that produces good fruits. Kaya mga kapatid, it's time, lalo na, to get out of our comfort zone. Minsan kasi pag hindi na tayo komportable, ayaw na natin eh. Pastor, malayo eh. Pastor, matagal eh. Pastor, ganito, ganyan eh. Pag hindi tayo komportable, ayaw natin. Pag di naman may nakaambang mga bagay na nagpapahirap sa atin, nagbibigay sa atin ng struggles, ayaw na natin. Mga kapatid, ganyan ba yung paglilingkod natin na ibibigay sa Panginoon? Kaya nga sabi ng namin natin, give them all. Amen? Kailan pa bibigay? Yan ang mga bulong ng kaaway. Laging material na bagay. Sa halip na maglingkod ka, bubulungan ka. Manood ka lang ng TV, makapagkwentuhan ka na lang, magtrabaho mo na lang, gawin mo na lang ito, magkaroon ka na lang ng sport, etc. etc. For the sake of what? Makaligtaan mo yung mga spiritual na bagay. Sana lumapit ang diablo, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, Bible study mo ako. Panginoon, pag-pray mo ako. Panginoon, tulungan mo ako, sasamahin kita. Yun sana eh, di ba? Hindi. Ano sabi ng diablo? Tinapay. Lahat ng kaharian, bibigay ko sa iyo. Pero anong lalito ng Panginoon? By every word that proceeds out of the mouth of God. It is written, you will only worship God and Him alone. May binanggit ba ang Panginoon ng matagal na bagay? Kahit sa John chapter 17, yung buong John chapter 17, panalangin ng ating Panginoon yun bago siya umakyat sa langit. Pero mga kapatid, may mga nabanggit ba ng Panginoon na sinabi niya, Panginoon, Ama ko, yung pangangailangan nila sa araw-araw yung pagkaloob mo. Wala. Lahat ng nandoon, puro spiritual. Laging sinasabi laging binabanggit ang Panginoon dito sa panalangin niya, sila'y nasa mundo, pero hindi sila sa mundo. Kaya ingatan mo sila. Ibig sabihin, gabayan mo sila. Para hindi sila matukso. Ang sabi niya, bigyan mo sila ng pagkakaisa. Kung paano tayo nagkakaisa. Kasi spiritual. At sabi niya, huwag mo silang ilayo. Panatilihin mo sila sa katotohanan. And then sabi niya, pabanalin mo sila. Sanctify them with thy truth. Pabanalin mo sila. Pag nananalangin mo ba tayo, yun ang binabanggit natin? Hindi. Madalas sa prayer natin, maging ang mga kahilingan natin, material, physical, pansamantala. At nakakalungkot, ang lahat ng laman ng panalangin natin, puro material. Nandiyan natin yung spiritual. Nandiyan ang example ng Panginoon. You pray, Lord, mahina po ako nito, lagi ako natutokso nito. Tulungan niyo po ako. Let me grow in my spiritual life. Let me be strong. Katulad ni Timothy, katulad ni Paul, maglingkod ako sa inyong katapat. Let me grow in my devotional life, in my prayer life. Let me grow in my relationship with you. Let me grow in my unity with the church. Hindi, lagi ang panalangin natin, Lord, ibigay mo po sa akin ito. Lord, ibigay mo po sa akin ito. Lord, ingatan mo po ako. Lord, sana po, makapagbakasyon ako dito, makapunta ako dito, makapunta ako doon. Sana magkaroon ako ng ganito, magkaroon ako ng ganyan. Mga kapatid, yan ang binubulong ng diablo. Pastor, masama po bang ipanalangin ng mga bagay na yun? Hindi! Ang masama, yun lang ang hinihingi natin at nakakaligtaan natin yung mga spiritual na bagay. And even in opportunities like this, to be able to listen to the Word of God, ano gagawin natin? Labas-masok tayo dyan para kumuha ng pangangailangan ng physical. We could not even sustain
for half an hour listening to the Word of God, isinisigit pa rin natin yung material. I think it's time to wake up, mga kapatid. I think it's time to serve the Lord faithfully. To serve the Lord in the way that He deserves to be served. Amen, mga kapatid? Pastor, galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag na. Amen? Pero rin po yung tama. Hindi po yun. Tingnan yung church natin. Gusto niyo ba yung church natin? Mamatay? Kung ayaw ninyo, magpatuloy tayo, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Let's get out of our comfort zone. Tingnan nga ninyo yung mga sinasabi natin kulto na wala sa katotohanan. Lumalabas sila dyan, grupo-grupo. Ba't hindi na nagawa yun? Pero yung mga katotohanan ng palataya, bakit hindi? Di ba? Ginagawa nila yun kung maabot sila kung saan-saan. Pati doon sa hindi nila baryo, pupunta sila. Eh tayo nga, dito lang sa Santa Rosa. Mga kapatid, it's time to wake up. Mas totoo ba yung pinagdilingkuran nila? We know kung na hindi. Kaya bakit nagagawa nila yun? Umaalis sila sa kanilang comfort zone. Komportable ba yun na pupunta sila din sa mga bahay-bahay na hindi nila kilala? Na may mga iniwan din sila sa kanilang tahanan? Hindi. Pero kung nagagawa nila, how much more na tayo yung mga nasa katotohanan? Diba? Mga kapatid, let's wake up and let's serve God. Dahil lahat ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming narinig. Pagawaran niyo po kami, Panginoon, na makarami namin pagkukulang sa inyo. Patuloy ka ng mangusap at tumilos sa aming mga buhay. Huwag po kaming hayaan na lubos na pag-api ng sanlibutan, ng diablo, ng mundo, ng laman. Bagkus maging priority namin, Panginoon, ang aming paglilingkod sa inyo at hindi ang mga material na bagay. Mawala na sa buhay namin, Pastor, hindi po makakasama kasi pupunta akong ganito, may gagawin akong ganito. Help us, Lord, to seek the kingdom of God, to seek the righteousness of God. First, that all these things will be added to us. Lord, pagpalain mo rin po ang aming pagkakaloob sa oras na ito. At nawa, Panginoon, ito po ay pagkagamit sa kasusulong ng iyong gawain dito. Pagpalain mo ang ating mga kamay na magkakaloob. Ito po namin dalangin sa mga Jesus. Amen. Sige po, kaya po ito ay namin offering. Kung natin kalimutan yung ating commitment sa ating regular offerings,